Sa Pilipinas, lumalaki na rin ang interes sa larangang ito, lalo na sa mga kabataan. So N starts with 4. Sabi ni Dr. Ong, halos dumoble raw ang enrollment ng Computer Science Department ng De La Salle University sa Maynila thanks to AI. Ibinahagi ng ilang estudyante sa akin ang kanilang research na tila nakatuon sa partikular na pangangailangan ng mga Pilipino. First on the list, ang protege ni Dr. Ong na si Jackie. Ginawa nila si V-Hope, isang companion at counseling chatbot para sa mental health ng mga kabataan. We have formulated V-Hope to be able to provide a chatbot for users that they can share their stories, that can recognize their emotions. Let's try it, Jackie. Okay. So nag-share siya na sad Sabi din niyo siya. wala rin siyang friends. So ano sasabihin mo sa kanya? We can be friends. Oh my gosh. Oh, in fairness. Do you have any plans? Uy, pwede na kayong mag-date. I am already done. So thank you for today, V-Hope. I have to go. Bye. So it was nice talking with you. Remember, I am always ready to listen. And then you can just Buti hindi log out. clingy si V-Hope. Parang, wait, I want to talk some more. Yan ang advantage ng ng AI. Nais ni na Dr. Ethel na magamit ng guidance counselor si V-Hope para matulungan silang gabayan ang mga bata. Kapag nadidetect na nito na sumasama na yung feeling ng student, Kailangan na ng Pag tulong ng kailangan na ng students. tulong. Kailangan nang generate niya response, imo-motivate na niya yung estudyante na it's time to seek help. With a Pag-positive. human being. Oo, with a human being. Okay. Ang grupo naman ni na Aaron at Eric, pakay na protektahan ng senior citizens mula sa fake news sa pamamagitan ng pagre-recommend ng reading list para sa mapagkakatiwalaang news sources. So, saan pumapasok yung AI dito? Basically just looks at those past clicked articles and checks yung mga relation nila. For example, this person's been reading a lot of sports articles, then maybe the AI should give it more sports articles, and so on and so forth. We also added text adjustment for the articles. So when they read, they can adjust the body text of the article according to their preferences. So, yan po. Sige nga, yung pinakamalaki. Pinakakumpasado sa akin. Bilang... yeah. Pwede. Yan. Si Joshua naman, gumawa ng isang grammar checking bot sa wikang Filipino. Balarila ang tawag dito. Okay, sige nga, let's try to run the program. Okay. Ang adobo ay kain niya kahapon. So mali ang word na kain. So dapat ko correct niyan. Ang adobo ay kinain niya kahapon. So ngayon naman, let's say hindi na kahapon, ngayon bukas. Ang adobo ay kakainin niya bukas. So yun po. So, Very useful for adobo eaters. Doc, proud ba kayo sa student niyo? Ay, nako. Kasi hindi madali. Kasi number one, it's very difficult to teach Filipino to the computer. Kasi very dynamic yung language. Kakaiba din yung pag-form natin ng sentences, yung vocabulary natin kakaiba. Pati ang problema sa traffic. Hinahanapan na rin ang solusyon ng ilang propesor at mag-aaral dito. And then I'm going to show you a video po that was recorded from 2018 in EDSA. So ito po, this is a camera of MMDA. So at first po, di nade-detect yung mga kotse. Oo. And as you can see po, although medyo malabo, nakalagay po car, bus, truck. Yun lang po yung classification natin dito ngayon. Ano ang benefits ng ganitong klaseng system? Actually, kaya namin binuo to kasi alam namin na ang dami ng mga CCTV cameras. Hindi masyadong na-utilize yung videos na yon, kuwari for enhancing security, for monitoring incidents. So kung may computer na nakatutok sa kanya 24/7, yung mga incidents na yon, madidetect niya agad at madaling marerespondahan ng mga respondents. So hindi na kailangan ng nanonood mismo dun sa footage. Tama. Kasi yung computer hindi napapagod. Hindi napapagod.
Dahil sa galing at mabilis na pag-unlad ng AI, babaguhin daw nito ang mundo sa mga susunod na taon at dekada. Is it revolutionary? If you believe in what AI really can do, yes. So, lalong bumibilis pa yung talino ng computer kasi nagiging more powerful yung machines, tapos open yung research pa. So, imagine nyo, you have people all over the world helping make it smarter by feeding more data, by improving its algorithms.